Hallelujah. Ganyan kabuti si Lord. Kaya tunay sa lahat ng nawawalan, may Diyos tayo nagbabalik. Yung nawalan ng wallet, kala namin nawala yung wallet niyang kulay pink. Yung pala, naiwan sa bahay. Hallelujah. Ang may birthday nun si Pastora Jenny, kala namin siya ang may birthday. Praise God, naka-on na po. Isang mabiyayang takip silim sa lahat ng mga kamanggagawa sa ubasan ng Prayer Faith Church Worldwide Ministries Incorporated. Tayo po'y gaganap ng Day 175 ng ating Sunset First Watch Prayer. At gamit po natin ang platform ng Zoom. Salamat sa mga naka-join na. At talagang marami pa yatang pastor na wala. Pakichat na lang, Pastor Amean, join sila. Isa-isa yung mga pastor natin sa Olonga po. Okay, meron na tayong 28 na mga kamanggagawa. Pag walang load, padalan mo na lang ng load para makapag-zoom sila. Meron na tayong 28 na participants ngayon. Salamat sa mga kamanggagawa. At salamat din po sa ating mga tigapanguna dahil naka-Facebook live streaming na po tayo ngayon. Salamat sa mga kamanggagawa na mag-join din at magko-comment. Si Cheche de la Cruz, kamanggagawa natin to sa POF San Isidro, kung di ako nagkakamali. San Isidro chapter. Okay. At salamat sa buhay ng ating Bishop Rosa Nasuelo, kasama kay Pastora Glory dahil sa kanilang kapahintulutan na magamit natin ang social media para magbahagi ng salita ng Diyos, hindi lang po sa atin dito sa platform ng makapakinig, maging mga kaibigan ko, siyempre, makapanood sila nito. Definitely dadaan sa wall nila ito. Pero kung gusto nyo dumaan din sa wall ng mga kaibigan ninyo, i-share nyo rin po at mag-comment kayo at sumang-ayon kayo sa mga salitang atin narinig. May 25 na po ngayon, 2026. At ang topic po natin ay ang mga pagpapalang natatanggap ng mga pagbigay. The blessing of a giver. Yan po yung topic natin. At ang tema na sasagutin po natin ngayon ay what are the blessings of a giver? Ang gagamitin po tigapagayag ng salita ng Diyos ngayon ay ang ating pastor, ang ating tigapanguna sa POF Kalapakuan chapter, walang iba kundi si Pastor Jane Pasaporte na galing pa sa Nueva Ecija ngayon. Okay, Nak, is your turn. Yun. Amen. Narinig na po ako. Loud and clear, Nak. Ayan, so isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at lalo na po sa ating mga tigapanguna. Ayan, so salamat po sa pribilehyo muli na ako po'y makapagayag ng salita ng Panginoon. Amen. Sa oras na. So, tayo pong lahat ay doon ako sa pagbabasa ng ating salita ng Panginoon. Ang teksto pong ating pagbubulayan sa oras na ito ay matatagpuan sa Aklat ng Mga Hari, Unang Hari, chapter 17, verse 8 to 24. Yan. So, ito po ang nakasaad, mga kapatid. Okay. Verse 8, umalis ka dito. Pumunta ka sa Sarepta, sulupain ng Sidon. May inutusan akong isang biyuda na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya roon. At nang papasok na siya sa pintuan ng lungsod, nakita niya ang biyuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, "Maaari po bang makainom?" Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, "Kung maaari, bigyan mo rin ako ng kapirasong tinapay." Sumagot ang babae, "Saksi si Yahweh ang buhay na Diyos, na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at ilang patak na langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay." Sinabi sa kanya ni Elias, "Huwag kang mag-alala, pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos
magluto ka ng para sa inyo. Verse 14, sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan Praise God. at hindi ninyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin na ni Yahweh ang ulan. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at ng mag-ina sa loob ng maraming araw. Verse 16, hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sidlan. Tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Verse 17, hindi nagtagal at nagasakit ang anak ng biyuda. Lumubha ang sakit ng bata hanggang sa ito'y mamatay. Kaya't sinabi ng babae kay Elias, anong ikinagagalit ninyo sa akin, lingkod ng Diyos? Naparito ba kayo upang ako'y sumbatan sa aking mga kasalanan at patayin ang aking anak? Akin na ang bata, sabi ni Elias, at kinuha niyang bata. Ibinanhik sa itaas, sa silid ng kanyang tinutuluyan. Nilagay niya ang bata sa kanyang higaan at nanalangin. Yahweh, aking Diyos, ito ba ang inyong igaganti sa babaeng nagmagandang loob sa akin? 3 beses siyang dumapa sa bata at nanalangin ng ganito. Yahweh, aking Diyos, hinihiling ko pong muli ninyong buhayin Amen. ang batang. Dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias at muling nabuhay ang bata. Inakay ni Elias ang bata at ibanilik sa kanyang ina, saka sinabing, narito ang anak mo, buhay na siya. Last verse, at sumagot ang babae, tiyak ko na ngayon na kayo nga ay isang lingkod ng Diyos at nagsasalita si Yahweh sa pamamagitan ninyo. Tayo po yung mukat manalangin. Aming Ama, salamat Lord sa napakagandang salita mo, Panginoon, sa oras nito na patuloy namin narinig, Panginoon. Lord, samahan mo po kami, Panginoon, sa aming pag-aaral ng salita. Hayaan mo kami mapuspos ng iyong Espiritu Santo, Panginoon. Tuloy, Panginoon, ano man yung mga kakulangan, kasalanan na gawa namin, patawad. Samahan mo po kami, turuan mo po kami, punuin mo ang iyong salita aming mga puso, at Panginoon, at hayaan mo kami malayang maranasan ang iyong presensya. Sa iyo po ang lahat ng papuri, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, isang mapagpalang gabi na ba? Ayan, umaga, tanghali. Siyempre, may mga kasama po tayong mga OFW po. So, maraming salamat po no sa hindi na tayo po ay magamit para magkapaghayag ng salita ng Panginoon. So, alam niyo po, napakaganda ng ating topic, no? Sa oras na ito, ang ating topic ay the blessing of a giver. Yan. Okay, so ito po ay nakabase dun sa ating binasang teksto. At alam niyo po yung story na yan, it's about the widow, no? Na napaka powerful story siya na matatagpuan sa Bible na tungkol sa pananampalataya, sa pagsunod, at sa generosity. Para mas maunawaan po natin, no, ating tignan yung sitwasyon. Alam po, during that time kasi, nakakaranas sila ng severe famine, no? Yung tagtuyot, no? Kasi ilang buwan po na hindi umulan. At syempre, alam naman natin kapag walang ulan, walang mga pananim na maaring tumubo o mamunga, walang crops, no? Okay, and there is a scarcity of food, syempre. And syempre, kung walang ulan, limited din yung tubig. So, grabe yung kanilang nararanasan. So, maraming tao during that time ay talagang nagsasuffer. At kung titingnan natin mga kapatid, yung byuda na yan ay nasa point na ng buhay niya na parang nice niya na sumuko. Di ba? Very hopeless na siya. In fact, kung narinig nyo yung ating binasan, sabi niya doon, makakain man lamang kami bago kami mamatay. Grabe, no? Grabe. Kaya nga yung mga nararanasan natin ngayon na crisis, yung pagtaas ng petrolyo, wala pa eh. Wala pa nga dun sa kalingkingan na nararanasan nitong babaeng balo na to. Pero tignan natin kung paano siya ginamit ng Panginoon para maging pagpapala. Amen? Para maging pagpapala sa lingkod ng Diyos. Amen? Okay? Kaya yan natin, no, na sa oras na ito ay patuloy nating ito na nga lang. Ayan. Ayan. Matutunan, no, magpaturo tayo sa Panginoon. So, yung kalagayan ng babaeng balo, very ano na siya, no? Very talagang mahirap yung kalagayan niya. Tapos balo pa siya, wala siyang partner na
titingin para sa kanya, no, kanila ng kanyang anak. Very emotionally exhausted na siya, daw. Wala pa siyang financially, wala din siya. So kung titingnan nyo, no, ang nakakatuwa doon, tingnan nyo mga kapatid, sa dami-dami ng tao, no, ang pinili ng Diyos ay itong babaeng balo na mahirap. Okay? Okay, na mahirap para isugo niya itong si Propeta Elias. Amen? So, ang dami namang imposibleng walang balo, no? Babaeng balo doon sa Israel. Pero ito ang pinili niya, no? Kaya minsan ang mindset natin, no, karamihan, no, when it comes to giving, nagpe-preach ako, anong tawagin si Mami? Okay. When it comes to giving, no, para lang ito sa may pera, no? Pag para sa pagbibigay, parang para sa mayaman lang yan kasi meron silang kakayanan, di ba? May excess sila. Kaya sila nakakapagbigay. Pero alam niyo po, ipinakita dito sa atin ng Diyos, no, na kahit sino pwedeng gamitin ng Diyos na daluyan ng pagpapala. Amen po ba? Kahit sino pwedeng gamitin ng ating Panginoon. Ang tanong ngayon, kapatid, ito ngayon ang tanong. Kapatid, handa ka bang magpagamit sa Diyos? Amen? Alam niyo po ba, ang nagbibigay ay hindi lang naman tayo nawawalan. Actually, mas sobra pa yung bumabalik sa atin. Amen? At dito, sa ating pag-aaralan ngayon, makita natin kung gaano pinagpala yung mga taong may generous heart. Okay? So, ayun po, katulad ng babaeng balo na to, may dalawang choices tayo palagi. At ano po yun? So, una, yung kung anong meron tayo, ikikip ba natin yon para sa sarili natin? Si-safety ba natin yung ating sarili, no? Okay? At hindi natin uunahin yung iba. O yung pangalawa, no, magtitiwala ka sa Diyos at magbibigay ka ng buong pananampalataya. And for sure, alam ko marami sa atin yung nagkaroon ng pagpili sa dalawang bagay na yan. Pero itong babaeng balo, pansinin nyo, ano pong pinili niya? Pinili niyang manampalataya. At dahil pinili niyang manampalataya, nung naranasan niya yung himala, marami siyang, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Amen po ba? Alam niyo po, yung kwentong ito ng babaeng balo, no, nagpapaalala sa atin na yung pagbibigay ay hindi lang about sa pera. Okay, giving is not just about money, but giving is also an act of a trust, no? And it reveals the condition of our heart. Grabe. So, kapag nagbibigay tayo, nakikita pala yung kondisyon ng ating puso, yung laman ng ating puso. Amen. A generous person understand that everything comes from God. And that God is able to provide again and again. Kung nagpo-provide si Lord noon, ngayon magpo-provide pa rin siya bukas. Amen po ba? Amen. So, Amen. what are the blessings that a generous person or a giver will receive? Ano ba? Ano kayang mangyayari? Ano po bang nangyayari kapag nagbibigay tayo? Amen. Okay, so na-experience nyo po ba yun? Alam po, marami na sa atin ang naka-experience niyan, no? So God really bless generous people. Talaga bang pinagpapala yung mga pagbigay, no? Okay, sabi doon, yun po yung ating temang sasagutin. What are the blessings of a giver, no? So sabi doon, sa verse 15, sinabi sa kanya ni Elias, okay, huwag kang mag-alala. Munta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Nung ipagluto mo ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng pagkain mo. Sapagkat ganito ang sabi ng Yahweh, Diyos ng Israel, hindi nyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin ni Yahweh ang ulan. At ginawa ng babaeng utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at nang mag-inat sa loob ng maraming araw. Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sitidlan tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamagitan ni Elias. So unang puntos po natin, ano yung blessings, no, na matatanggap, ano yung mga matatanggap natin kapag tayo ay nagbibigay sa Panginoon. Alam niyo po, unang puntos natin, we will receive abundant blessing. Amen. Hindi lang basta pagbabalik ng Panginoon. Hindi mo lang basta makukuha yung ibinigay mo, pero yung pagpapalang ibabalik sa iyo ng Diyos, it's abundant. 'Di ba nakita nyo?
unlimited, no? Yung kanyang harina, yung kanyang langis, unlimited. Saan ka nakakita ng ganun? Amen. Siguro kung ngayon yun nabubuhay yung babaeng balo, di ba? Yung mga napakayaman nila siguro. Amen po ba? Amen. There is abundant blessing. Alam niyo po, napakahirap ng kalagayan ng babae. Bakit? Kasi walang-wala talaga siya eh. Amen. Ang hirap, totoo naman, di po ba? Ang hirap magbigay. For sure, naranasan niyo na yan, mga kapatid. Minsan sabi natin, Lord, ito na lang po yung meron ako eh. Bibigay ko pa ba? Amen po ba? Lord, pangsaing na lang namin to eh. Tapos may nangingi pa ng bigas. Minsan si Pastor nihingan ng bigas. Akala nila si Pastor mayaman sa bigas. Ano po? Mukha lang mayaman si Pastor. Amen. Amen. Pero salamat, ang Diyos ang nagpo-provide palagi Praise ng God. pangangailangan natin. Di ba? Lord, pamasahe ko na to eh. Amen po ba? Kaya nga, hayaan natin, no, katulad ng babaeng balo na ito, marami sa atin na alam ko, pinili nating manampalataya at nagbigay tayo ng buong puso. At alam ko, marami kayong mga testimonies kung paano nyo naranasan yung pagbabalik ng Diyos sa inyo. Totoo, mahirap magbigay sa panahon ng wala ka. Sa panahon na maraming kulang, sa panahon na hindi sapat, mahirap magbigay. Pero nakita natin sa buhay ng babaeng balo. Lagi nyo yan ilagay sa inyong puso. Amen. Okay, that the best time to give, no, is when there's not enough, no? The best time to plant a seed is sa panahon na halos walang-wala ka, kapatid. And those are the moments, no, that you will experience miracles. Naranasan nyo na yan, kapatid. Alam ko, sigurado ako dyan kasi ako naranasan ko yan. Ilang beses ko yan naranasan. Nakita mo naman natin, di ba? Nakita nyo bang naubusan sila? Grabe, take note ha. Amen. Paano pa yun? In the midst of scarcity pa yun. Tagtuyot yan, mga kapatid. Amen. Ang daming nagsasuffer. Pero sila, amen, ay hindi nauubusan ng harina at yung kanyang tapayan ng langis ay hindi natutuyuan. Amen po ba? Kaya nga hayaan natin, no, magkaroon tayo ng generous heart. Amen. Dahil ang Diyos ay tapat palagi. Alam niyo po ba, di ba, ang dami kong testimony sa inyo po nung nakaraan. And yung pinaka-latest ko is nakita ko, grabe yung kabutihan ng ating Panginoon. And actually, hindi ko pa, ayoko pang i-reveal kung ano yung pagtatanim na ginawa ko. Kasi gusto ko pang umani. Pero gusto ko lang kayong bigyan nung mga ani ko doon sa, kasi bago lang siya eh. Nito lang mga nakaraan. And grabe yung binalik ng Lord. Diba sabi ko nga sa inyo, winave ng Lord yung 5% increase namin dito sa bahay. Naging, ano pa rin siya, 21,400 pa rin. Dapat nasa 23 na siya, di po ba? For 1 year yon. So papatak rin siya ng 13 to 14,000. Di ba? Grabe, hindi ko pupulitin yung ganung pera. Amen? Tapos yung pinakamalaki nga, grabe natutuwa ako sa Panginoon, ay yung maliliit na lang yung yung iba na yung tumawag yung sa at talagang marami talagang pagpapala na hindi hinayaan ng Diyos na mawala. At yung pinakamalaki talaga is yung sabi ko nga po sa inyo, sa Toyota. Sabi ko, nagbayad kasi yung asawa ko ng 80,000. And then sabi ko, nung bago dumating yung statement of account namin, ay nandito ako sa baba, tapos walang tao. And then nakatingin lang ako doon sa labas. Sabi ko, Lord, laki-laki malakas nga yung tindahan, Lord. Sabi ko, dami namin suki. Thank you, Lord. Ang laki ng kita namin. Thank you, Lord. Amen. Nakakaya na namin yung upa, ganyan. Tapos, kung ba lumalabas na, meron na talagang kaming kita. Pero Lord, ang laki ng penalty ko sa Toyota. Sabi ko sa Panginoon, ang laki-laki. Kasi, parang 2 years yun eh. 2 years na parang 2 years na hindi namin nabayaran yung 2 buwang delay namin. Hanggang sa nakikita namin kasi sa statement of account, 20,000, nagiging 22, 20, ang laki, di ba? Grabe yung agad-agad. Tapos nung January nga, tinatawagan na nila. Kaya nga sabi ko sa inyo, buti talaga sinagot ko yung sa Pampangas Best. Kaya nagamit ko pa yung 10% discount ko. Kasi hindi po talaga ako sumasagot ng tawad. Kasi laging yung Toyota naniningil. Ganyan. Tapos naniningil sila ng 145,000. Nag-preach ako nung nakaraan. Kaya sabi ko nung nagbayad yung asawa ko, alam niyo po, hindi naman ako sobrang sa Lord. Parang nabanggit ko lang kay Lord. Sabi ko, ang laki Lord yung penalty namin. Sabi ko ganun. Sabi ko, tapos nung nagbayad siya at dumating yung aming statement account, after nung ilang araw kong kinausap ang ating Panginoon, nawala po lahat
Doon sa Praise statement of God. account namin na wala. Nakalagay kasi yon penalty, Praise charges, God. late siya, ganyan, ganyan. Late charges, Amen, penalty. amen. Yun. Yun, di ba? Sabi ko, Lord, grabe, no, nakaka-amaze, di ba? And then, yung God is nagtanim good. ako nun, sabi ko, grabe, amen, maa-amaze ka sa kabutihan ng Diyos, amen. God will bless you abundantly, amen, sa kanya, sariling kaparaanan ng Diyos. Siyempre, malaking bagay yun kasi kung babayaran ko pa yun in cash, di ba? Malaking mawawala sa amin. Kaya salamat sa Panginoon dahil ang Diyos ay tapat palagi. Amen? Amen. Madalas yung mindset ng sanlibutan, no? Unahin mo yung sarili mo, di ba? Ang hirap magtanim, no? Na ang laki ng tinatawagan ako, oh, ma'am, kailangan niyo magbayad ng 145,000 kasi kung hindi, kukunin na yung sasakyan. Di ba? Tapos nagtatanim pa ako, di po ba? Pero yung tinuturuan tayo, minsan, unahin mo yung sarili mo. Pinaghirapan mo yan eh. Dapat i-enjoy mo yan. Amen? Kaya nga, saka ka na magbigay kapag sobra-sobra ka na, kapatid. Kapag ganyan yung mindset natin, hindi ka talaga kailanman makakapag. Tama na. Bakit? Kasi wala nang darating na pagpapala. Amen. Walang darating na sobra. Amen. Kasi ito magbigay. Amen. Kaya nga, hayaan natin, no, na kung paano yung babaeng balo, no. Pansin, palagay nyo, kapag yung babaeng balo hindi sumunod sa Panginoon, hindi siya nag-share. Hindi niya pinakain yung ating propeta Elijah. Amen. Si propeta Elias. Palagay nyo, buhay pa siya? Pa sila? Palagay niyo nakakain pa sila? Amen, doon sa panahon ng tugtog? Hindi. Sabi nga niya, last meal na nila yun and then mamamatay na sila. Amen. Kaya nga hayaan natin huwag tayong magkaroon ng ganong mindset na katulad ng sa sanlibutan na akin, akin, akin. Huwag tayong maging boksingero. No? Amen po ba? Hayaan natin lagi tayong maging bukas palad sa lahat. Amen po ba? Kaya nga, God is reminding us today, no, that we are His children. And let us operate in faith, no? He is our provider. Amen? Okay? Kung nagpo-provide siya noon, magpo-provide siya ngayon. At Amen. magpo-provide. Amen po ba? God will bless us abundantly. Ang security natin, hindi yan nasa resources natin, but our security is in God. Amen? Kung gusto nating maranasan yung abundant blessing katulad ng pinaranas ng Diyos sa babaeng balo, kapag ang nangusap ang Diyos sa iyo, sumunod ka kapatid. Amen? Kung gusto natin i-bless tayo ng Panginoon, matuto tayong mag-bless din sa iba. Minsan kasi gusto natin, Lord, i-bless mo muna ako bago ako mag-bless sa iba. Walang ganon kapatid. Amen po ba? Amen. If you really believe that God shall supply all your needs according to His riches and glory through Christ Jesus, amen, you should give generously. Amen. Sabi nga, di ba, sa 2 Corinthians 9:6, sabi doon, He which soweth bountifully shall also reap bountifully. Kung lagi kang nagtatanim, kung talagang generous ka na nagbibigay, nagtatanim sa Panginoon, aani ka rin generously. Amen po ba? Remember, no, na palaging that your salary is not your provider, your business is not your provider, but God is your provider. Amen? Amen. So, ang Diyos po nagkakaloob at bilang huling ilustrasyon natin dito sa ating unang puntos. Di ba, remember Abraham? Si Abraham, di ba? Amen. Yung kaisa-isa niyang anak, darating na kapalit matanda na siya, tagal niya nga pong hinintay pero buong puso siyang sumunood, binigay niya, nag-sacrifice siya. Amen. Ibinigay niya yung kanyang anak. Pero nakita ng Diyos yung puso niya. Kaya nga, in giving, it reveals the conditions of our heart. At nung nakita ng Diyos yung puso niya talagang nandun yung pagsunod, yung pananampalataya, yung pagtitiwala niya sa Diyos, nag-provide ang Diyos ng kapalit ni isa. Kaya tinawag yung lugar na yon na si Yahweh ang nagkakaloob. Amen? So yan po yung unang puntos natin. The Lord will bless us abundantly. We will receive blessing kapag tayo ay nagbibigay. Amen. Tayo ay nagpapala sa mga. Pangalawa po, sabi doon sa verses 17 to 23, kasahin po natin, hindi nagtagal at nagkasakit ang anak ng biyuda. Lumubhang sakit ng batang ito at ito'y namatay. Kaya't sinabi ng babae kay Elias, anong kinagagalit niyo sa akin, lingkod ng Diyos? Naparito ba kayo upang ako'y sumbatan sa aking makasalanan, patayin ang aking anak?
Akin na ang bata, sabi ni Elias. At kinuha niyang bata, ipinanhik sa taas, sa silid sa kanyang tinutuluyan, ilagay niyang bata sa kanyang higaan, at nanalangin. Yahweh, ito ba ang inyong igaganti sa babaeng nagmagandang loob sa akin? 3 beses siyang dumapa sa bata at nanalangin na ganito, Yahweh aking Diyos, hinihiling ko pong muli yung buhay ng batang ito. Dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias, muling nabuhay ang bata. Hinakay ni Elias ang bata at ibinalik sa kanyang ina. Saka sinabi niya, narito ang anak mo, buhay na siya. Amen. Grabe no, grabe yung kabutihan. God is good. At matatanggap mo pagpapala mula sa Diyos kapag ikaw ay giver, kapag ikaw ay may generous heart, no? Amen. You will receive honor and favor from God. Amen. Praise God. Mararanasan mo honor. I-honor ng Diyos yung lahat ng sakripisyo mo. I-honor ng Diyos yung Amen, lahat amen. ng pagbibigyan ka ng pabor ng Diyos sa lahat ng iyong hihilingin, sa mga sitwasyon na ikaw ay nahihirapan. Amen. Hindi lang abundant blessing, no, ang maaari nating matanggap, amen, kapag tayo ay nagbibigay. Kapag ikaw ay may generous heart, kapatid, God will show you extraordinary honor and favor. Praise Amen. So God. dumating yung nakaranas ng kasakitan, talagang namatay. Amen. At nakita naman natin, no, na hindi iniwan ng Diyos yung babaeng balos. Sa halip ay pinaranas ng Diyos sa kanyang kapangyarihan niya sa pamamagitan ng himala. At muling nabuhay ang kanyang Oh, Ayun, praise God. pansinin niyo yung prayer ni Prophet Elijah. Sabi niya doon, Yahweh, aking Diyos, ito ba ang inyong igaganti sa babaeng nagmagandang loob sa akin? Grabe, no? Parang ipinaalala sa kanya ni Prophet Elijah na ito yung babaeng ng magandang loob sa akin. Ito yung babaeng nagpakain sa akin. Yung binigay niya yung kanilang last meal para sa akin dahil sa kanyang pagsunod sa iyo. Ipinalala yun ng Diyos. And God remembers all your sacrifices. Amen. And all your will not be forgotten. Aalalahanin ng Diyos yan. Amen. Aalalahanin ng Diyos ang iyong pagbibigay. Amen. Kaya nga hayaan natin, no, let us always give generously and let us give sacrificially. Magkaiba kasi yun eh. Magkaiba yung kapag ka nagbibigay ka ng sobra, we call that charity. Amen. Out of yung sobra ng iyong pera. But when you give, even if you have nothing, even if kulang pa sa'yo yun. Amen po ba? Even if nadaan ka din financially ng struggle, no, financially, pero nagbibigay ka. We call that sacrificial gift. Pagsasakripisyo yun, kapatid. Okay? At pansinin nyo, makikita natin dito, kapatid, yung that generosity, remember this, attracts the favor of God. Paano? Amen? Sino ba, pansinin nyo, sino ba itong widow na to? Sino ba yung babae? Hindi nga siya Israelita eh. Amen po ba? She's not Israelite. And alam niyo po ba kung ano yung kung saang lugar yung Zarephath, yung Sarepta? Ito ay isang paganong territory. Nandun siya sa kilala. Amen? At hindi rin siya, talagang mahirap lang siya. Amen? Pero grabe, no, yung pabor ng Diyos. Just because nagbigay siya sa lingkod ng Diyos. Just because sumunod siya, nagbigay siya generously. Amen? And alam niyo po, yung babae, because of her obedience and generous heart, na experience niya, ano po yung naranasan niya? Okay? Yung attention ng God. Naging apple of the eye siya ng Diyos. Amen? Gusto mong maging apple of the eye ng Diyos? Amen? Na-experience niya yung compassion, yung habag ng Diyos. Amen? Naawa yung Diyos sa kanya at binuhay ng Diyos muli yung kanyang anak. Yung ano pa, na-experience niya yung miracle ng Diyos, yung himala. At yung panguli, na-experience niya yung pabor ng Diyos. Grabe, no? Kaya nga, minsan, wag natin masyadong maliitin yung sarili natin. Sino ba naman ako? Hindi naman ako ganun sa Panginoon para bigyan niya ako ng ganito, ganyan. No. Amen? Amen? Kapag meron kang generous heart at meron kang puso talaga ng buong pusong nananampalataya sa Panginoon, nagtatapat sa Panginoon, ang Diyos kaya niyang ibigay ang lahat sa iyo. Hindi nakatingin ng Diyos sa kung sino ka, kung ano ka. Amen po ba? Minsan nakala natin yung generosity, no, nagbibigay lang, nagbabalik sa atin ng material things, no?
It brings material blessings in return. Pero one of the greatest rewards, no, of having a generous heart is the favor and the honor of God upon our life. Amen po ba? Amen. Sabi nga, di ba, God honors people who honor Him. Sabi sa 1 Samuel chapter 2, verse 30, them that honor me, I will honor. Amen. So the widow honored God by giving to his prophet first, and God honored her by saving her household and restoring her son. Amen. Grabe, no? Grabe magpala ang Panginoon. Grabe magbalik ang Panginoon. Di ba, ano lang ba yung binigay niya, di ba? Kay Prophet Elijah. Pero grabe yung kanyang naranasan. Amen. Kaya nga, minsan sabi nila, noong nakaraan kasi nag-enroll ako ng masteral. Pero idadrop ko na siya next week. Kasi meron akong gustong i-enroll. Amen. Pinagpe-pray ko pa ng kalooban ni Lord. Ewan ko ba, nilalagak ng Diyos sa puso ko. Tapos sabi nila, ba't sipag-sipag mo mag-aaral? Bising-busy ka na nga sa buhay mo. Dami mong ginagawa. Nagpapastor ka pa. May business ka pa. Dami mong anak. Sabi, bakit masipag ako mag-aral? Kasi nakita ko kung paano ako sinamahan ng Diyos nung nag-aral ako. Ang dami kong pabor na naranasan. Amen. Ang dami kong kaklaseng naranasan nilang pumila, magpabalik-balik dun sa mga bagay na hindi ko ginawa. Kasi naranasan ko yung pabor ng Diyos. Amen po ba? So, when we give generously, no, okay, ng buong pananampalataya, we will receive honor and favor Praise from God. God. Kaya nga, okay, hayaan natin, no, na ang Diyos yung patuloy na kumilos sa buhay natin. Okay? Ang Diyos ang kikilos in behalf of us, even dun sa mga impossible times. Ang taong may pusong mapagbigay ay nasa ilalim at biyaya ng Diyos. Amen. Nasa ilalim ng biyaya at pabor ng Diyos. Siya yung magiging channel of blessing at nakahandang palaging gamitin ng Panginoon. Gusto mo ba, kapatid, na gamitin ka ng Diyos, na maging vessel, no, of Amen. honor, Amen. vessel, channel of blessing. Amen. Magpagamit ka, kapatid. Ihanda mo ang iyong puso. Amen. At para po sa ating panguling punto, sabi po doon, no, sabi sa verse 24, at sumagot ang babae, tiyak ko na ngayon. Di ba? Nung nabuhay yung anak niya, sabi ng babae, tiyak ko na ngayon na kayo nga isang lingkod ng Diyos Praise at God. nagsasalita si Yahweh sa pamamagitan nyo. Pangatlong puntos, what are the blessings of a giver? Una, abundant blessing. Pangalawa, honor and favor from God. Pangatlo, spiritual blessings. Okay, so hindi po natatapos dun, no, yung blessing, no, yung unlimited niyang harina at langis, no, amen, yung pagkabuhay ng kanyang anak, grabe na, no, pero meron pa, amen. So muli, nakatanggap ang babaeng balo ng pagpapala mula sa kabutihan ng kanyang puso at walang iba yun kundi yung spiritual maturity. Amen? Yung spiritual na pagpapala. Amen? Praise God. Yung babaeng balo, naka-receive siya ng deeper revelation, no, of God. Amen? Di ba? Hindi pa siya ganun na ano, parang sa kanya, oo, alam niya that there's God, na alam niya na yung Diyos, yung nagpo-provide ng kanilang tuloy-tuloy na harina at langis everyday. Pero nung nakita niya, nabuhay yung kanyang anak, na-experience niya personally, na-encounter niya personally yung kapangyarihan Thank ng you, Diyos. Lord. Amen? At nagkaroon siya ng spiritual maturity. Amen? Nakilala niya ng mas malalim ang Diyos, kapatid. Amen? Na ang Diyos, kapatid, hindi lang pala nagpo-provide. Amen? Ang Diyos hindi lang pala nagbibigay ng pagkain sa araw-araw. Amen? Na ang Diyos pala ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ay bumubuhay ng patay. Amen? Amen? So, ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang mga itinalagang lingkod. Kaya nga, kapatid, i-remind ko lang din po ang buhay ng bawat isa, no. Kaya nga napakahalaga, 'di ba? Grabe, no. Yung nakita niya yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay ni Prophet Elijah. Kaya napakahalaga na igalang din natin at mahalin yung ating mga lingkod ng Diyos na itinalaga ng Diyos sa atin. Yung ating mga tigapanguna, especially, no? Amen? Okay, yung mga nangunguna at nag-aalaga sa atin. Amen? Dahil sila yung mga kasangkapan ng Diyos, no, na ibinigay para sa atin. Lagi natin silang i-honor din. I-honor. They also deserve, no, na patuloy nating mahalin at irespeto. Amen? Igalang. Okay? Itong babaeng balon na to, no, maaring narinig niya, no, na ang Diyos ay
nagpo-provide. Pero nung nakita niya na nabuhay yung kanyang anak, na-experience niya yung kapangyarihan ng Diyos. At doon, mas higit siya, no? Higit siyang naging spiritually blessed, no? Talagang napagpala siya, na-amaze siya, di ba? Parang grabe, sabi niya, tingnan niyo yung salita niya. Sabi niya, natitiyak ko na ngayon, sabi niya, na Praise God. na kayo nga ay isang lingkod. Grabe, hindi pa pala siya naniniwala, no? Amen. Yung tuloy-tuloy niyang harina at oil, di ba? Grabe. Tapos sabi niya, isang lingkod ng Diyos at nagsasalita si Yahweh sa pamamagitan niyo. So, nagkaroon ng spiritual blessing, bumukas yung kanyang spiritual eyes, ears, di ba? Yung heart niya nagkaroon siya. Amen. Pinagpala siya ng Diyos spiritually. Na-amaze siya doon sa naranasan niyang kapangyarihan ng Diyos. At naniwala ko dun kasi personal encounter niya kasi naranasan ko rin yun. Amen. Sabi ko nga, grabe. Kung sabi ko nga sa inyo, kung ganito pala magpala ang Diyos, grabe, lalaki eh. Dami kasing blessing sunod-sunod. Tapos sabi ko, kung ganito pala magpala ang Diyos, magtatanim ako palagi. Amen po ba? May ganun ba kayong mindset? Na-try nyo na po ba yun? Na nagtanim kayo, tapos grabe yung balik. Kaya sabi nyo, kung ganito magpala si Lord, magtatanim ako palagi. Hindi para pagpalain ako, pero dahil grabe yung kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Amen po ba? Amen. Kaya nga ayaan natin sa oras na ito, na mas maging tapat tayo sa Panginoon when it comes to giving. Amen. Upang maranasan natin, yung mga pagpapala katulad ng naranasan Amen. ng babaeng balo. Amen. So hayaan natin na palagi tayong magkaroon ng pusong nagbibigay. Amen. Hayaan natin na palagi tayong gamitin na channel of blessing ng Panginoon. Amen. Gamitin tayong vessel, no? Amen. At bilang pangwakas, sabi ko doon, ang babaeng balo, sa Sarepta ay nagpapaalala na walang nagbigay sa Diyos na hindi pinagpala. Amen. Amen po ba? Walang nagbigay sa Diyos. Walang nagbigay sa Diyos na nilimot ng Panginoon. Hindi yun nilimutin ng Panginoon, kapatid, yung bawat sakripisyo mo. Amen. Yung babaeng balo, binigay niya yung huling pagkain nila. Amen po ba? Pero ano yung balik? Grabe, no? Ano yung binalik sa kanya? Siya ay nakakain in the midst of scarcity, no? Yung tagtuyot. Okay? Binuhay muli ang kanyang anak nung ito'y nagkasakit at namatay. At yung panghuli, mas nagkaroon siya ng mas higit na pagkakakilanlan spiritually, sa ating Diyos na buhay. Amen? Okay? Hayaan natin, na lagi nating tandaan, giving is not about the amount, but it's always about the trust, yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Okay? Hayaan natin, na patuloy tayong magkaroon lagi ng pusong nagbibigay. Remember, sabi sa 2 Corinthians 9:7, God loves a cheerful giver. And for me, ang pinakamalaking, aside from that tatlo, ang pinakamalaking blessing na matatanggap ng isang giver, na isang taong mapagbigay, ay hindi lang yung material na bagay o hindi lang yung mga nare-receive mo. Pero ang pinakamalaking reward dyan, kapatid, yung katapatan ng Diyos sa buhay mo. Mararanasan mo yan palagi. Amen? Kaya hayaan natin sa oras na ito, may we become a people, may we become people who give with faith, love, and obedience. And may the blessings of God overflow in our lives. Amen? Kaya palagi po tayong magtanim, palagi tayong magbigay. Yan, nakita nyo naman, matabang lupa po yan, mga lingkod ng Diyos. Yung church, amen. Yung mga babaeng balo, mahirap. And dapat nga, lagi para tayong humahanap ng pagkakataon para magtanim at magbigay. Kasi grabe yung pagpapala ng Diyos sa buhay ng mga taong may generous heart. Amen? So, yun lamang po. Tayo pong lahat ay sama-samang imuko at manalangin. Aming Ama, salamat Panginoon sa oras na ito. Salamat sa biyaya mo, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga pagpapala na patuloy niyo pong ipinagkatiwala sa amin at ginagamit niyo rin kami para maging pagpapala sa iba. Hayaan mo, Lord, na lagi mo kaming bigyan ng puso, Panginoon. Pusong nananampalataya, pusong nagtitiwala, pusong sumusunod, Panginoon, na kahit sa panahon na financially struggling din kami, magkaroon pa rin kami ng pusong nagbibigay. Pusong inuunang iba, Panginoon. Hindi kami magiging makasarili, Ama. Bagkus, gagamitin mo kami, Panginoon. Magpapagamit kami. Channel of blessing sa iyong harapan. Thank you, Father God. Bless everyone, Lord. At nawang bawat isa ay napagpala
sa iyong salita. Sa iyo pong lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po. Glory to God po. Amen, amen. Palapakan natin Diyos sa buhay ni Pastor Jane Pasaporte sa pagkagamit ng Diyos sa kanyang buhay para ipaunawa sa atin ang mabuting balita na sa mata ng Diyos parang kawalan ang pagbibigay. Sabi nga ng ating preacher. Pero sa mata ng Diyos, sa mata ng tao, parang kawalan ng pagbibigay. Pero sa mata ng Diyos, ang giver ay hindi nawawalan. Siya ay pinagpapala. Gusto ba natin pinagpalang buhay? Hindi lang ito sa material na bagay, hindi lang ito sa pera. Okay? Kundi lalo higit sa ating relasyon sa Kanya. E huwag kang matakot, kapatid. Okay? The more we give, the more we receive. Hindi naman tinitignan kung gaano kalaki o liit. Kikita naman natin hinandog ng bata, 5 tinapay, 2 isda. Binigay niya, pero nakapagpakain ng 5,000. Tama po ba? Ikaw kapatid, ano ang kaya mong i-pledge para sa gawain ng Diyos sa nalalapit nating pagganap ng ating katagumpayan sa harapan ni Lord sa paglilingkod? Malapit na po. Countdown na po tayo. 28 days na lang. Amen? Meron bang ini-impress si God sa buhay mo? Huwag mong titignan. Parang napakaliit lang nito. 5 tinapay lang ito, 2 isda lang ito. Huwag mong titignan kung gatakot na arena na lang yan at kapatak na langis na lang ang meron sa iyo. Kaya paramihin yan ng Diyos. Okay? Parang isang magsasaka yan, nagtanim ng bini. Mukhang wala. Mukhang parang kokonti lang ang pwedeng niyang anihin. Pero huwag kang magalala, kasama mo ang Diyos sa pagtatanim. Mamumunga ng itik yan. Amen? Ganon din ang giver. Kaya sa mga panahon na para bagang natutuyo tayo, the more tayo magkaloob. At sa pagkakaloob natin, doon natin mapapatunayan. We cannot overtaken God when it comes to giving. Tandaan niyo po yan. Okay? Kaya sa pagbibigay natin, ano pa yung blessing na matatanggap natin, sabi ng preacher? Okay? Favor. Pag sinabi natin favor from God, alam na natin ito. Grasya ng Diyos ito. Hindi mo pa hiningi, binibigay niya na. Kaya nung naranasan ng ating tigapagayag ng salita ng Diyos. Ang lahat ng meron siya ay pabor ng Diyos yun. Amen. Kaya tama lang na maipatotoo niya ito. Tama lang na siya ang maghayag nito. Dahil talagang kitang-kita natin yung favor ni God sa kanyang buhay, sa na kanyang mga mahal. Tama po ba? Oo, parang sa una, parang hindi napapansin yung ating sipag, yung ating pagtatapat. Pero darating talagang tamang panahon. Okay? Yung favor ni God, talagang mararanasan natin. Minsan din lang laging instant, pero tiyak yon. At yung napakalaga sinabi ng preacher natin, spiritual blessing. Okay? Gusto ba natin spiritual na pagpapala? Pag sumagot ka ng oo, amen, naniniwala tayo, tulad ng babaeng balo. Wow! Nung nabuhay ang kanyang anak, okay, na, yung hindi lang siya ay kumilala, kundi nagkaroon siya ng malalim na relasyon sa Diyos. Kaya kapatid, pag tayo nagbibigay, mas matuto tayo magtiwala, maging mapagpakumbaba tayo, at patuloy tayong umasa sa Diyos. Tama po? Parang sa tingin ng tao, maliit lang ibibigay mo. Pero kapatid, malaki yan sa mata ng Diyos. Lalo na, kung katulad yan ng pagbibigay ng widow. Yung tinanong ng ating Panginoong Yesus, kung sino mas malaki ang binigay nila. Pero ang sabi ng ating Panginoong Yesus, yung babaeng balo na yon na nagbigay ng 2 kusing. Barya lang binigay niya. Kaya don't hesitate, mga kapatid ko sa Panginoon. Spiritual blessing comes when giving is done with sincerity and faith. With sincerity and faith.
Sana naintindihan natin ibig sabihin noon. Okay? Parang ano yan parang kandila. Habang nakasindihan, nagbibigay yan ng liwanag. Tama po ba? Hindi lang ikaw naliliwanagan. Naliliwanagan ang lahat ng mga nakapaligid malapit sa kandila. Habang tayo nagbibigay, hindi lang iba lang, hindi yung mga tao sa paligid lang natin na pagpapala. Pati rin po tayo. Bakit? Mas tumitibay ang ating pananampalataya. Kasi tingin ng iba nawalan ka Pero may inaasahan ka. May Diyos na magbabalik ng higit sa'yo. Tama po ba? Amen. Kasi pangako ko natatakot tayo. Naku, mapuputol. Alam ba, unahin ko, mapuputol yung kutila ko. O yung gagawin kong commitment nyo kay Lord. Amen. Minsan talaga may mga pagpili. Pero dalangin ko, maunawaan natin yung preaching ng ating tigapagayag ng salita ng Diyos sa buhay ni Pastora Jane, naunawaan natin ito. There is a blessing in giving. May pagpapala talaga sa pagbibigay. Kaya muli, palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Pastor. Maraming salamat. Bagamat ang kapatid na to ay namatayan pa, pero kasama natin siya ngayon. Di man namin siya nakasama ng linggo, pero nakasama namin yung handa niya. Natikman namin yung pansit. Wow. Only pansit. Lahat nakakain. Maraming salamat na, Pastor Jane, sa pagkagamit ng Diyos sa buhay mo. At binabalik ko na po sa ating MC ang gawain.